historical political process, but it also has cultural impacts. The continued inaction of the Senate brings opportunity in action and in efficiency across the whole country. Kayo ba ay nagiging mabuting role model sa kabataan sa pananahimik sa impeachment complaint? Siyempre hindi. Galit na galit po tayo kapag inefficient ang government services, meron ng ARTA, Anti-Red Tape Act, pero napakabagal sa impeachment complaint. Ang mga public school teachers at art educators, hirap na hirap kumuha ng suporta para sa mga initiatives namin, and yet we see the use of confidential funds and government resources for things like textbooks na hindi maganda. Ayun. Wala pong maitutulong sa paghuhubog ng isang mabuting pamayanan ang patuloy na pananahimik sa impeachment complaint. It will not do anything to shape Filipino values and the culture of good governance and genuine accountability kung hindi ito matutuloy. Lantaran na ipinapamukha sa atin na una, walang sense of urgency and responsibility kayo as public servants. Pangalawa, walang pagtalima sa sarili nitong proseso bilang institusyon at lalo na sa Constitution. Pangatlo, wala kayong pagpapahalaga na pinapakita sa boses ng taong bayan. This inaction is injustice to all Filipinos. You are not acting on the time made possible by the people's taxes and most importantly, the public interest. Maraming salamat. Malu Maniquis from Free the Artist Movement. Kumbaga sa isang sinubaybayan kasi natin to para na itong teleserye o telenovela na ang script ay binuo, ay participated on by lahat ng mga nag-participate dun sa hearing, ang mamamayan, no? We were so involved sa buong proseso, nagko-comment yung mga tao. So, ito ay isang inabangan, no? Matatapos na mabubuo na natin yung kwento. Pero parang merong strong hand, may gustong mangialam sa script, gustong baguhin yung logical ending nito na dapat talaga hindi tayo pumayag. So, nananawagan ako sa lahat ng mga artista na nasa pelikula, nasa telebisyon, lahat ng artists to speak out. Sa mga kasamahan ko sa Free the Artist Movement, nandyan ang mga artista, John Arcilia, Angel Aquino, Leo Rial, Jaime Fabregas. Sana maging boses tayo ngayon ng mamayan. Tayo ngayon ay tinatawagan na manindigan at maglabas na natin ang ating posisyon tungkol dito. So, dapat magsama-sama po tayo at kumilos. Magiging kaisa kami, ang FAM, sa kung ano man magiging plano ng grupo ito. Maraming salamat. Alright. Siguro sa gayon, meron pa ba? Okay na po muna. Binubukas na po natin ang hapag para sa mga tanong mula sa members of the media. Go ahead po. Kung may katanungan po, sisikapin natin sa sagutin. Yes, ma'am. Hello, good morning. Morning po, Niles Kapandi, GMA News Online. The Senate President also mentioned that the complainants are free to go to the Supreme Court as a legal remedy. How do you respond to that? I think, with your respect to our friend Senate President Escudero, it's really unfair to place the burden on the complainants at this time. No? Hindi po pwede ipasa sa complainant yung problema na nilikha ng Senado. Hindi naman pwede yun na may ginawa sila. You know how ridiculous it has become. It was transmitted to them February 5. They said wala nang time kasi election na, delayed it for 4 months. Then they rescheduled it on the last session day, June 11. Tapos sasabihin na yun ng Senate Majority Leader, ay wala nang time, functionally dismissed na tong kaso, hindi na natin pwedeng ituloy. So they delayed it so much, and then on the last day they will say, ay wala nang time. So why is that the problem of the complainants? Why shift the burden to the complainants for something that the Senate created, for a problem that the Senate created? So sana ito ma-resolve by the Senate acting on its constitutional duty. Yun lang naman po ang hihingi natin. And if I may add, ang itatransmit sa Senate, hindi naman yung complaints, kundi articles of impeachment na pinirmahan ng 215 representatives of the House.
So, yun ang nagbahagi ng proseso na kailangan aksyonan ng Senado. No? So, kaya wala talaga sa lugar yung statement ng Senate President na maghabol ang mga complainants. No? Hindi na lang yung mga private complainants, private citizens ang involved dito, kundi kinatawan ng 215 na mga kasapi ng co-equal na chamber ng Kongreso. At bilang bahagi ng complainant ng yung dito sa articles of impeachment, so with due respect sa ating Senate President, so ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo sa ganyang sinasabi mo? Yung taong bayan ba? O si Sara Duterte? Kaya mag-isip-isip kayo, sino pinoproteksyonan? Lalo-lalo na yan, yung mga nanalong mga senador sa nakaraang eleksyon na yan. Pakita nyo na kayo ay maglilingkod sa taong bayan at hindi sa isang tao o isang pamilya. May katanungan pa po? Yes, ma'am, go ahead. Hi po. Meron po kayo earlier statement na sinasabi po na ang pangunahing stumbling block, sorry po, o pangunahing hadlang dun po sa impeachment proceedings ay si PBBM. Can you elaborate po? May gusto bang sumagot doon? Or... Sa atin po mga kasama sa Makabayan Block? Oo. Well, the signals are coming from Malacanang. As mentioned kanina, the President himself has repeatedly said, ayaw ko niyang impeachment. So, ano yung epekto nun sa iba pang sangay ng gobyerno? Anong epekto nun sa House, sa Senado? Hindi ba pinakikinggan yung sinasabi ng Pangulo? Lalong nakakabahala yung sinabi ng Pangulo na willing siyang makipag-reconcile sa mga Duterte. Anong ibig sabihin noon? Sasantabi na natin yung mga kaso, wala nang accountability dahil merong reconciliation. So, lahat pong ito, sa totoo lang, ang mapuputukan dito, hindi na lang Senado, hindi na lang ang House, kung hindi yung Malacanang mismo, kasi walang pinapakitang interes ang Pangulo na maimbestigahan at malitis ang isang napakalaking issue o kaso ng corruption, 612 million pesos. Kung ikaw, Pangulo, nakita mo may ganyang allegation, seryosong allegation ng corruption at may ebidensya, hindi ba dapat ikaw yung unang may kagustuhang malitis ito? Pero siya yung nagsasabing, ayaw ko nito. So what does that say from the President and what signal does that make or create among the different branches of government? If I may add, sa tingin ko masyadong natatakot si Presidente Marcos Jr. dito sa impeachment na ito. Kasi siguro nakikita niya na pag nag-proceed ito at napatunayan na may anomalya nga at may criminal liability si Vice President Sara Duterte, baka sa susunod, siya naman ang maresbahan. Dahil alam din naman natin na napakalaki ang confidential fund ng Pangulo. Sa katunayan, halos kalahati ng confidential fund para sa taong ito ay nasa Pangulo. Kaya isa rin ito na pwedeng tingnan at pusisiin. Pero sa tingin ko, kung magpapakita siya ng forward move na hindi makialam dito, and actually pwede pa nga sabihin niya na i-push ang impeachment para magkakitaan ng katotohanan at malaman kung sino talaga ang tumatayo para sa katarungan, pwedeng sabihin natin na talagang bumubukas din ang kanyang kaisipan kaugnay ng pagtahak doon sa katotohanan. Pero sa ngayon, napakalinaw na takot din si Presidente Marcos sa kahihintan ng impeachment na ito. Dahil siya ay marahil tumitingin sa hinaharap na baka sa katapusan ay mangyari din dito sa kanya.